Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Hello sa inyong lahat. Nag-order ako nito sa Japan, pang-riban sa buhok at ako magpapariban kay Afam. Talaga namang aking buhok hindi na mawari. Tinan mo talagang kulot na kulot. Last year ko pa yan binili. Ito ay natira na lang nung una kong ginamit. Sobrang mahal ang pariban dito at kung i-convert mo sa peso ay 20,000 peso. Aba, ay ako may pagkakuripot kaya talagang hindi ko kayang gastusin iyon. Baka ako'y manghimatay. Kaya naman nag-order na lang ako ng cream sa Japan at para ako'y makatipid. Maigi na lang at ang aking asawa ay mabait at masunurin. Kahit anong sabihin ko, susunod lang iyan. Pag nga siguro pinatalon ko sa bangin ay itatalon lang. Charot. Sabi ko nga kay Afam, ribandang aking buhok habang natutulog pa si Riri. Sabi niya nga, hindi siya marunong. Sabi ko naman ay okay lang at tuturuan ko naman siya. Una na nga niyang nilagay yung straightener. Nakalagay nga dun sa instruction na kailangan siyang ibabad sa buhok for 10 to 20 minutes. Kailangan nga isundin mo kung ilang minuto lang siya dapat ibabad sa buhok. Pag ikay nagkamali, baka imbis na ikay gumanda, baka ikay mapanot. Pagkatapos nga ilagay ni Afam lahat ng cream ay nag-intay lang ako ng 20 minutes. After 20 minutes ay binanlawan ko na siya ng maligam na tubig. Ngayon naman ay kailangan ng i-blow dry ang aking buhok. Medyo matrabaho talaga, kaya lang tiis ganda. Sa sobrang kuripot ko talaga ay pagkayang i-DIY at gawin sa bahay ay go. Sobrang hirap kitain ng pera sa sobrang mahal ng bilihin ngayon kaya dapat ikaw ay matipid. Ewan ko ba, pagdating sa sarili ko ay sobrang tipid ko talaga. Kahit nga tig 500 pesos na bagay, pag-iisipan ko pa talaga ng bongga. Aabutin niya ng magdamag, bibilhin ko ba o hindi? Ganon yata talaga pag ikaw nang kumikita ng sarili mong pera. Alam natin kung gaano kahirap kitain ng pera kaya lahat ng pagtitipid ay gagawin. Ayan at malapit nang matapos mag-blow dry si Afam ng aking buhok. Medyo matagal-tagal pa ang proseso bago matapos. At ito na nga ang itsura ng aking buhok pagkatapos maglagay ng unang gamot. Pagkatapos i-blow dry ay kailangan namang planchahin. Ito talaga ang pinakamahirap na parte. Sabi ko nga sa kanya ay ayusin at baka ako'y mapaso ang anit. Para din namang professional ang mga galawan. Akala mo'y tunay hanay, akala mo'y senior hairdresser. First time niya lang niyang gawin. Dati kasi ay ako lang nagre-reband ng sarili kong buhok. Mahirap talaga pero pag ganyang kuripot ka ay magtiis ka. Meron din namang mga Pinay na nagre-reband dito sa Germany kaya lang ayaw ko talaga magbayad ng 20,000. Ayan, tapos na niya planchahin, ang ganda, nagmukhang tao na si Aurelia. After niya planchahin ang buhok ko, ay kailangan naman ilagay ang neutralizing cream. Mabilis lang naman dito ibababad sa buhok. According to the instruction, ay kailangan mo siyang ibabad ng 2 to 3 minutes. Pagkatapos mo siya ibabad, ay kailangan mo siyang banlawan ng maayos. Kailangan ni talagang banlawan mo hanggang sa anit para maalis lahat yung cream. Sabi ko nga sa asawa ko, ay ayusin paglalagay ng neutralizing cream. Nakaka-damage pala ito ng buhok kapag kakaunti lang ngayong ilalagay. Kaya pala nung gamitin ko ito last year, ay mas lalong na-dry ang buhok ko. Dapat pala hanggang anit ay yung lalagyan. Hindi ko naman binasa yung instruction. Basta ko na lang inilagay. After 3 minutes ay binalawan ko na ang aking buhok. Ayan, tiis ganda si ate mo. At ayan na ang final result. Pwede nang kuhain commercial ng Rejoice. O diba, walang sabit. Unat na unat. Ay ano kaya pagkaligo na yan, unat pa din. Oh, pak, ganda te. Sino ka dyan?